Yes! Another live, another day! Welcome to Bodybuilder Live on a Thursday. Thursday ba ngayon? Yeah. Episode number 34. Episode number 34. Kaya Thursday ngayon. And it's January the 2nd. Grabe, nakadalawang araw na kagad ang January. So, nabawasan na kagad ang 2025. Kakapasok lang natin. Eto na, no? Bilis talaga ng panahon. Kaya nakaka-excite. So, I hope you are all excited. Diba? Nakaka-excite talaga. Why? We have a brand new year. Brand new year. Tapos, ang dami-daming mga kaganapan. Well, episode number 34. Hi, Virginia. Jacqueline. Yan, si Jacqueline, nagtatawag na. Si Jonathan, agsunod. Ang topic natin for today, 34 episode is, I want to talk about ang bagong skill na dapat yung matutunan para lumaki ang business nyo. I've been talking about this for the past how many days na, no? Ito lagi ang sinasabi ko pag may nakakausap ako, ito yung kinukumusta ko, tinitignan ko sa mga Facebook. Yan. Because, pag hindi mo natutunan to, in 2025, medyo dehado yung business mo. So, dapat mong matutunan ito. Kung paano mo matututunan, dapat mo matutunan, we will try to teach you, kasi bago rin namin natututunan to, we will try to teach you, but you can also study it, no? Give some time to study it. Pero, shortcut nyo rin ito. Yaon! So, pampalaki ng business to, pampadagdag ng list of people, pampadagdag ng pwede nyong pakitaan ng plan, pampadagdag ng mga naghahanap ng, makakita mo yung mga naghahanap ng business, yung gustong lumago, gustong umasenso. At, higit sa lahat, ay magagamit mo rin ito pang turo sa downline mo, pang generate ng excitement, at para ikaw mismo ay makilala. Yun. Ako ba'y naririnig nyo? Baka hindi nyo ako naririnig. Pero mukha namang naririnig nyo ako kasi bumabati na kayo. Anyways, ano ba itong skill set na to na kailangan mong matutunan? Well, the new skill set for 2025, medyo nakapag-umpisa na, marami nang nauna dito, is for you to go online. Yon! Online. So, it's not about being in the Zoom na dati nating ginagawa, yung mag-Zoom meeting. It's not just about that, no? Alam ko na perfect nyo na yung mga Zoom meetings. But what I am talking about right now is for you to go on social media, to go on public, and to attract many people to you. Okay. So, paano yon? Thank you, Rafi, na sinabi mo naririnig. Loud and clear daw, sabi ni Virginia. Yeah. It's for you to go online so that people can find you. The people who are looking will find you. Kasi you are looking and they are looking. Baka magkita kayo sa social media. Yon ang ibig ko sabihin. Diba? So, hindi ko naman sinasabing itigil mo na yung lifestyling, ibig sabihin yung pagkausap sa mga taong nakikilala mo. Hindi ko naman sinasabing ihinto mo yan. Pero ang sinasabi ko, dagdagan mo pa rin para maka-reach out ka ng maraming tao. Yon. Yes. Kasi LRT yan, di ba? Ano ba yung LRT? MRT? Money, reach, and ano yung T? Naku, nakalimutan ko na. So, kasi talagang pera ito, no? So, paano ang gagawin?
yan, unang-una, ito, yung nagsasalita ka sa video na wala kang kausap, kundi ang camera ng cellphone mo. So from now on, ito gagawin mo. Magsasalita ka ng magsasalita sa camera ng cellphone mo, i-video mo. You don't have to do it live kaagad, no? Don't have to do it live kaagad. All you have to do is think about, sa isang araw, isipin mo, ano ba yung natutunan mo sa araw-araw? Ano ba yung gusto mo i-share? Ano ba sa'yo na you find value? Na you find value para ma-share mo? Ano ba yung meron? If you are, like si Elsa, nakita ko si Elsa, hi GP, thank you, time, money, reach, and time. Mas matipid dito kasi libre lang ang Facebook. 'Di ba? Libre pero grabe ang reach. Hindi mo alam. If you put it on TikTok and Reels, yung Reels kung saan nakakarating yan. At kung first 3 seconds, nakuha mo na yung attention ng kausap mo, which is 1, 2, 3. Pag nagustuhan niya yung una mong sinabi, nako, papakinggan na niya sunod-sunod yung ano mo. Si Hilda raw, naka 4 days na, nagpo-post ng learnings and realization. Yes! Kung ano yung learnings mo, realization, gusto mo i-share, kung ano man, yung kakaiba, binasa mo sa libro, hindi mo binasa. Pag nagbasa ka sa libro at gusto mo i-share, dapat may personal touch mo. What do I mean sa personal touch? Let's say, nagbasa ka ng libro. Oh, may libro dito. Okay. Sabi dito, pagtingin ko, sabi dito, ano pa ko ng ba't wala akong makita? Sabi dito, success is within your reach. With the right coach, with the right strategy, and with the right attitude. Diba? Yun nabasa mo, no? So, what is it with you, no? For you. Sa experience mo, anong masasabi mo dyan? So, magkikwento ka ngayon. Sabi, success is within your reach with the right coach, the right strategy, and the right attitude. Pwede mo sabihin, tagal-tagal ko nang gustong umasenso. Dahil laki ako sa hirap, dami kong paghihirap, hindi ako nakapag-aral dahil ako'y mahirap. At nung nagkatrabaho ako, lit ng sweldo, akala ko ganito na ang buhay ko. Pero, yung pala, pwede palang maging successful. Ang kailangan mo lang may tamang coach. At naging coach ko si ganun, at ang nangyari sa amin, at tinuruan niya ako, at sabi niya, ganito, ganyan, at ginawa ko, at ngayon, masenso na ako, at binigyan niya ako ng strategy, at sabi niya sa akin, kung tama yung attitude ko, positive ako, at hindi ako nagko-complain, mga ganon, tungkol sa'yo, no? So that your post will be unique. Pag binasa mo lang, tapos inulit mo lang, hindi siya magiging unique. Pero kung lalagyan mo ng personal na pangyayari sa'yo, personal realization, personal experience, so personal, unique yung unique yung posting mo. Okay? So, maaring yung may mga tao na masundan yung story mo, magugustuhan na nilang parang kakilala ka na nila. Ma'am, I have so many things to say. Pero ang problema, camera shy ako. Yeah, I understand. Naintindihan ko yan. Na naka-camera shy ka. Kaya nga, ang hamon ko sa inyo, gawin mo kahit nahiya ka. Ulitin mo, talagang gawin mo. Alam mo kung nasaan ang magic? Alam mo kung nasaan ang magic? Ang magic is in the editing. Edit lang. Kahit nabubulol ka yung, tapos i-edit mo lang yun. Tatanggalin mo lang yung dun sa editing. Ma'am, di rin ako marunong mag-edit. Simple lang yan. Kung hindi ka marunong mag-edit, may apo ka, may pamangkin ka, bayaran mo para mag-edit. Yung mura lang muna.
Si Patricio Balaba, yes, iba-iba ang kwento, oo. Or kaya yun, yung sinasabi ko, side view lang muna. Okay. Kunyari may kausap kang iba, feel na feel mo yung pagkausap mo, ganun. Alam mo ba, noon, sobrang, ganun. Wala. Hindi ko sinasabing pag-post mo, meron ka ng makakausap, meron ng magla-like. I'm not saying that. Pero meron. At may result na kagad. I'm not saying that. But do this for 365 days. My gosh! I'm telling you, tignan mo yung growth mo sa pagbibideo. Ako dati nahihiya rin ako mag-video. Yung ilang-ilang din ako. Dami ko ring take kasi pina-perfect ko. Pero ang importante pala, you don't have to perfect it. Kailangan mo lang ng editor. Natanggalin yung mga ulit, nabulol ako. Tatanggalin lang lahat yun. Parang tuloy-tuloy na yung sinasabi mo. Same lang ng TikTok, GMD. Pag nagusto nila ang content mo, nag-heart sila. Oo, mag-heart sila. So, tapos masishare nila. 'Di ba? Kung gusto nila yung content mo at gusto nilang ipakita doon sa mga kakilala nila, sinishare nila pag nakaka-relate sila. Sabi nila, 'di ba, ganito rin tayo nung bata tayo. Yun. Your experiences when you were young, yung nahirapan ka, pinalo ka ng nanay mo, pinalo ka ng tatay mo, hindi kayo kumain kasi wala kayong pagkain. Yung mga ganong kwento, tapos ano yung aral mo doon, ano yung may share mo. Do that. I tell you, do that. And when you do that, sandali-sandali lang yan. Huwag mo perfectin, huwag mo isipin yung mukha mo. 'Di ba? Ako nga, ito lang, raw. Walang kung ano-ano. Raw. Basta umarap lang ako. Why? Hindi naman yung mukha akong tinitignan nyo. Nakikinig kayo ng kung ano ang makukuha nyo. Right? So, yun. Ganun lang yan. Kaya, do it, no? Now, so yun. Posting ng inyong video. Editing. Kung hindi kayo marunong, bayaran nyo. Kung kaya nyo pa, bata-bata ka, aralin mo. Pwede mong aralin yan. Tapos, lagyan mo ng title. Yung catchy na title. Yan. Kung kukwento mo yung kabataan mo, wala kayong makain, sabihin mo, kung dumanas ka ng walang makain, ito ang good news ko sa'yo. Siyempre, yung mga mahirap at gusto umasenso, pwede nilang tignan yan. Kasi catchy yung yung title. Yun. Diba? Yung mahirap ka ngayon, huwag ka mag-alala. Ito ang sasabihin ko sa'yo. Mga ganun. Or, naghahanap ka ng business, hirap ka ba sa business mo? Ito ang dapat mong malaman. Yan. Mga ganito, mga ganyan, yung may makaka-relate, tapos, I tell you, you will thank me later. Later on, after 1 year, or maybe ilang araw lang, malay mo, no? Sa tindi ng kwento mo, si Pat, kwento mo, natulog ka. Alam mo ba, ang ganda ng langit ko, ang ganda ng kisame ko pagpunta ko sa Metro Manila. Lagay mo. Tapos, nakakakaba, nakakahiya pag di sanay, pero exciting. Bayaan mo lang yan. Just do it. Kwento mo, Pat, di ba? Ang ganda ng kisame mo pagdating mo sa Manila. So, kwento mo, kaya kami kisaming ganon kasi wala kang bahay, natulog ka sa Luneta. Kwento mo, magigising ka na lang sa, bumbero, nagdidilig. Yung mga ganong kwento. Si Arnel kanina, nakita ko yung niya, yung video ni Arnel Adayo. Grabe, nabilib ako. Ang ganda. Ang ganda, no? Sobrang confident siya dun sa video niya. Yes, you have to have a tagline, catchy na title. Kaya ako sa tingin ko, kaya pumapatok yung mga video ko sa title Ewan ko kung sa laman din. I don't know, hindi ko alam. Baka nakaka-relate kasi sobrang
natural lang. To, kagaya to, tingnan ako ng libro. Each challenge helps you grow and see the world in a new way. Yun. Dati wala akong pakialam doon sa mga taong namumroblema sa trabaho nila. Pero nung nagkatrabaho ako at namroblema ako, bitin, kulang, doon ko sila naiintindihan. Kaya iba na ang tingin ko sa mga tao ngayon. Kasi gusto ko na silang mga tulungan. Mga ganun. Diba? Basta isipin mo. At alam ko magaling kayo makipagkwentuhan. Makipagkwentuhan lang kayo. Huwag niyong isipin na ano bang magandang topic. No! Don't think about that. Think about ano yung nararamdaman mo. Yung gusto mong ikwento. Nainis ka. O gawin mong gawin mong magandang content yun. Siyempre hindi yung inis mo yung Anong aral doon sa inis mo? Anong natutunan? Dapat pala hindi ako naiinis, no? Yan. I don't know, but people will relate to you. People will relate to you, no? And yan, in the next few days, the next days to come pala, the next days and in the next months to come, yan na palagi nating topic yan, lagi kong titignan yung mga posting nyo, no, sana makita ko. Yung iba, sinesend nila sa akin. Yung iba naman, nakikita ko lang dumadaan sa wall ko. Yan. So, nagla-like ako pag napanood ko. So, don't worry, gagaling ka din. Gagaling ka. Oh, yay! 100 tayo! Yay! First time, we reached 100. O 101 sa ating live, no? So, gumaganda kasi yung mga topics natin. Grabe. So, yun, pampadagdag yan ng list of people at higit sa lahat, yung confidence mo, lumalakas, at nakikita ka ng mga tao. Nakikita ka nila, di ba? So, kung nagustuhan nila yung kunikwento mo, pati yung mga kaibigan mo, yung mga elementary classmates mo, nung nagpo-post na ako ng video, merong nagko-comment doon, sabi, ako po yung kapitbahay nyo, kilala po kayo, pati yung nanay nyo, yung ganun. Parang nung feeling ko, proud sila na nakikita nila ako sa Facebook, tapos kilala nila ako dati pa. Kaya nagko-comment sila, oy, classmate, ganun. Merong mga ganyan. Yes, nakaka-add ng credibility, no? Yun. So, basta, sobrang ganda. Sobrang ganda ng pwede mangyari sa'yo. And then, yung mga comment, makipag-usap ka sa kanila. Yung mga nag-comment, nag-like, pwede mong i-message, thank you for watching, bakit ka nanood, ang nagustuhan mo. Tapos magiging friend mo na, so list of people mo na yung mga yun. Right? Yun. Diba? So, yan ang gagawin mo. Yan ang gagawin mo. That is the new skill set na dapat mong matutunan. So, magpapakilala ka, lalabas ka na sa lungga mo. Yun. Tapos makikita nila na pagaling ka ng pagaling, paganda ka ng paganda, papogi ka ng papogi, tapos yung mga contents mo, sobrang nagiging interesting. Okay? Don't mind the views, don't mind dadami yan. Huwag ka lang mainip, huwag mo yan tignan. Ang tignan mo yung mga pangalan ng taong nagko-comment sa'yo na pwede mong hi, hello, makapagkwentuhan ka. Nakakadagdag ng confident. Eva Merene. Oo, nakakadagdag yan ng confidence. Huwag kang mag-alala, no? Just do it. And then, ito na. Ito na kasi talaga eh. So, ito na. Do you. Content you. Yung mga
syempre kailangan may natutunan kasi value eh. Kailangan may value yung content mo. Okay, so pakita nyo sa akin yung mga video nyo. Labas nyo lang dyan. Dadaan yan sa wall ko. And sana mapanood ko. Okay? So that will be all for today. Sana may natutunan kayo. Sana na-excite kayo. At sana gawin nyo itong mga kinikwento kong ito. Dahil para sa inyo ito. Ha? Nakakatawa, nakaka-excite, nakakakilig, I don't know, may butterflies ba sa stomach nyo? Ngayong ito ang pinapagawa. Basta. So, okay ba? Okay ba itong mga topic natin ngayon? Again, give me some topic na madidiscuss natin. Share everything you know daw, sabi sa Momentum. Yeah, everything you know. Everything. So, kung maraming makaka-relate, di mas maganda. Okay, that will be all for now. 34 na. Bukas Friday, 35. And see you tomorrow. And I will see your postings. Bye-bye!